Yes, magandang gabi sa ating lahat. So ang pag-usapan pa rin natin ang patungkol sa Senado. Kasi hanggang ngayon ay nagkakaroon pa rin sila ng bangayan. Pero hindi natin alam kung anong development. Kung ang pag-uusapan ay pag-aaresto kay Senador Marcolita, gusto ko nga gawin nila yung ginawa nila sa KOGC. Dahil gusto ko mangyari na magtatarantaduhan na lang tayo. Kasi gusto ko na rin ilabas yung galit ko Kaya nga lang, gusto mo nga ilabas ang galit mo kung nag-iisa ka lang naman. Hindi ka rin naobra. Dapat lahat ng Pilipino na galit sa korupsyon o sinasabi lang DDS, sulit DDS, ay ipakita ng tapang, pakita ng tapang para malaman natin ang totoo. Kasi sa totoo lang napapagod na rin ako Kaya lang hindi ko rin pwedeng pabayaan yung aking sinasabing advokasya, na gusto ko tulungan ang kababayan natin at hindi natin papayagan na hindi natin papayagan na mangyari uli na ang mga Marcoses na sinasabi noon ng mga dilawan, ng mga liberal party at ng makakaliwa, napakawalang yan ni Marcos. Magnanakaw. Pero bakit ngayon? Pwedeng pa kayo siyang salamin doon. Mahirap magkwanto tingin. Mahirapan akong tumingin sa salamin na ito Naduduling ako. Pasensya na lang kayo mga kaibigan, At I'm not prepared. Yung salamin. Pasensya na lang kayo, istorbo kayo. Yun. Medyo okay lang, Hindi tayo prepared, pero prepared tayo kung ano man mangyayari sa ating bansa, Okay. So, bago ko pagpatuloy kasi na-disrupt, Okay. Ito yung trabaho ko ngayon, Magbibito muna natin ng nyug. Wala na pamasahe. Ay, wala na pag-diesel. Wala na pag-diesel. Naubos na. Ayaw na magbigay ni Commander. Sabi niya, pinapatigil na ako. Pero okay lang. So, ganito yung buhay ko nung ako'y nasa Mindanao. Sa UPIC, sa UPI. Mindanao. North UPI, Maguindanao. Bata pa lang ako, marunong na ako bakit ng nyug. Mga 8 taon ako noon. Ito, may sugat, mamaya papakita ko. Grade 1 ako noon I recall, grade 1 yata ako noon. 8 taon ako ng grade 1 So,
doon sa anong barangay yun? Barangay Binuntua. Ngayon, hindi ko na alam. Basta doon ako sa Barangay Nalcan, Upi, Maguindanao. Hindi na nakakalam sa Barangay Nalcan, Upi, Maguindanao. At Tubuan, sa Tubuan Elementary School, ako nag-graduate. Hindi, nag-grade 1. Nag-grade 2 ako sa Nuro Elementary School na. So kaya mayroon tawag sa akin, kaya puputulin ko na, kaibigan. So ito yung sinasabi ko na nagpahirap sa akin. Ito. Yan. Ito sana gagawin kong meetingan. Kung totoo yung sinabi ni Bangag na yung kayang kayamanan ay ipamamangin niya sa mahirap. So yung kabilang building at saka ito ipagdudugtong ko sana. More or less 110 square meters to ang luwang. So mga 200 square meter ang aking area sana ng mimingan. So hindi ko nga pinapatay yung nyug ko. Ayan o. Ayan, dyan nahulugan yung kotse. dalawang sasakyan ko nahulugan ng salamin. Dyan. Kung kailan ko hindi lagyan ng takip. Saka nahulugan. Ito yung sinasabi ko na may kuweba, no? May kuweba. Pero doon sa kabila na yan, gagawin ng subdivision yan. Ito, subdivision. Ayan, kuweba yan, sa ilalim ang daan. Diyan, oh. Parang kita mo dyan, ilog yan. Tapos yung ilog na yan, papasok dyan sa ilalim ng bundok. Lalabas yan doon sa ilog Pasig. Ano? Hindi ko na alam sa saan banda lalabas yan. Basta itong bundok na ito na nasa ilalim ng lupa. Ano, sa ilalim yung ilog. So yan, kung sakali maggera, ito yung pagdadalhan ko sa mga kasama natin. Kahit ilang bomba ito, hindi ito matutunaw ng basta. Kasi by elevation, siguro mga 1,000 feet ito above sea level, or 1,500 feet above sea level. So yan. Tapos ito naman kalsada na ito ay Maharlika Highway, Infanta Marikina Road na tinatawag na Marcos Highway. Papunta yun doon sa Infanta. Yan. Then yan, papunta ng Marikina. Yan ang lanes yan, kung matapos yan, 12 lanes. Ano? 12 lanes, 6 lanes yan. Silaki ng EDSA. So yun lang muna kasama at may nagtatawag na sa akin. Maraming salamat. Yes, magandang araw sa ating lahat. Namasyal ako sa kapaligiran ng Antipolo City. Nakita ko masasaya yung ating mga kababayan, pero hindi nila naisip saan patutungo ang ating bansang Pilipinas. Nakakalungkot talaga na despite of the fact na gumagawa tayo ng paraan na mabago natin ang Pilipinas, pero parang ayaw ng Pilipino na umunlad ang ating bansa. Pag tinitingnan ko ang mga kababayan natin, ay masasaya sila, pero hindi nila alam ang ating bansa ay papunta sa kumunoy, dahil ang namumuno sa atin ay sarili nila ang inuuna nila bago ang bayan o ang ating bansa. Panoorin natin. Ayan, masasaya sila. Panoorin natin.
Ako, nalulungkot nga ako eh. Na ganito ang ating bansa. Masaya sila. Kumbaga, wala silang pakialam sa mundo. So, okay lang. Pero kahit ganun pa man, gagawa tayo ng paraan. Mabago natin kahit sa anong paraan. So, lang mga kasama, maraming salamat. Maraming salamat sa mga kababayan.